Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programang ito ng Bread of Life. Muli po ang inyong lingkod si Evangelist Rodrigo Bacos ay narito para po mag-serve sa inyo ng atin pong tinapay ng buhay. At sa pagsasaimpapawid ng programa pong ito, tayo po ay magalak at magpuri sa ating Panginoon dahil po ang ating pong gawain ay nagpapatuloy at ito po ay ginagawa natin every 6 a.m. in the morning para po ang lahat ng ating mga kapatid na gutom sa salita ng Diyos sa iba't ibang panig ng daigdig, sila po ay mahatidan, lalo na ang mga kapatid, kamanggagawa po natin ng mga OFW. At maagang-maaga po ang ating kapatid dyan sa South Korea, si Sister Rosalinda, naka-online po siya para po tayo ay samahan sa pagsasahimpapawid ng ating programang Bread of Life. At una nating ipaabot ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao, saan man pong lugar kayo, saan man panig ng mundo, kayo po ay makiisa sa aming programa. Sa mga taga Luzon, Visayas, Mindanao, sa Calabarzon area, sa NCR, anumang church denomination ang inyong kinabibilangan, welcome na welcome po kayo na makiisa sa amin pong programang ito na Bread of Life. At sa ating mga kaibigan at mga kapatid po sa iba't ibang lugar din dyan sa Bisaya, magandang araw po sa inyo. Anumang congregation, denomination ang inyong kinabibilangan, ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos, ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na tayo po ay magsama-sama sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito'y ginagawa natin every 6 a.m. po. Kaya po, nandyan sa iba't ibang lugar ng Bisaya, maayong buntag sa tanan. At ganon din po sa mga taga Mindanao, sa iba't ibang lugar po ng Mindanao, maalab na pagbati po sa ngalan ng ating Panginoon. At ganon din po sa ating mga kababayan at mga kaibigan po na nandyan po sa iba't ibang bansa, sa apat na sulok ng mundo, sa Amerika, sa South Korea, sa Japan, sa lugar ng New Zealand, sa Middle East, sa lugar ng China, Hong Kong, sa Macau, o sa iba't iba pang lugar ng China, at yan din po sa parte po ng Singapore, saan man kayong lugar ng Singapore, sa Cyprus, sa Australia, sa iba't iba pang bansa. Hindi ko man mabanggit ang mga lugar na inyong kinalalagyan, maalab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat at magalak at magpuri po tayo sa Panginoon sapagkat ang ating programa po ay nagpapatuloy para po tayo po ay patuloy na palakasin at patatagin sa ating buhay pananampalataya. At ngayon nga pong umaga ay ating ipagpapatuloy ang paksa patungkol po sa mga himala ni Jesus. Okay. At paano natin ito mararanasan at ano ang kahalagahan ng mga himala sa buhay ng tao, sa buhay ng mga Kristiyano. Dahil alam mo ninyo, ang Panginoon ay talagang nabuhay sa mahimalang kaparaanan at ang lahat ng mga nananampalataya ay dapat din pong mabuhay sa mahimalang kaparaanan ng Diyos. Kasi po pag hindi ka po sinasamahan ng mga tanda't kababalaghan o walang mga sign and wonders and miracles, para bang walang Diyos na kumikilo sa buhay natin. Kaya mahalaga po ito na atin pong malaman at hindi lang po natin malaman kundi personally ma-experience natin sa bawat araw ng ating buhay. Glory to God. At sabi ko nga, magising ka lang sa umaga na malusog ka, malakas ka, wala ka sa bingit wala ka sa lugar ng kamatayan, wala ka doon sa hospital, wala ka sa lugar na may gera, wala ka sa lugar na may kalamidad. Yan po ay himala na ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At yan ay dapat lagi po nating ipagpapasalamat sa Panginoon. Glory to Christ Jesus. At ngayong umaga, ang atin pong pag-uusapan ay sa isang tagpo sa buhay ng ating Panginoon na atin pong babasahin, kasunod din po ng ating binuksang pag-aaral kahapon patungkol doon sa unang himala na ginawa ng Panginoon sa Cana, Galilea. At ngayon naman ay babasahin natin ang bahagi ng kasulatan dito po sa
sa chapter 3. Ayan. Hallelujah. Na kung saan po ay atin naman pong pag-uusapan kung paano ang Panginoon na gumawa ng himala. Glory to Christ Jesus. At yung mga himala na ginagawa ng Panginoon ay siyang nagiging daan na lalo pa siyang natatanyag, lalo pang nakikilala at marami ang nananampalataya sa Kanya. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, mga iniibig kong mga tagapakinig sa programang ito, medyo ako po ay nahihirapan din po minsan sa adjustment para po sa tuloy-tuloy na pagsasahimpapawid ng programang ito. Dahil po yung signal po minsan nagluloko at hindi lang po yun. Minsan sa palipat-lipat po ako ng lugar kasi po hindi po ako permanente sa isang lugar. Minsan nasa Dait po ako. Yun po ay capital town ng Camarines Norte. At ngayon nandito po ako sa bayan ng Labo. At minsan po yung problema po natin ay sa wifi. Kaya po ginagawa ko po ay niluludan ko na lang po ng malaki-laking load yung cellphone ko para po data na lang yung gamitin. Kaya lang po minsan kahit po sa data po naglulukod. Hindi ko po alam kasi siguro po ay gusto na po talagang ipasok ng malalaking telco yung 5G para doon na mag-subscribe kahit yung ibang mga network para malakas yung signal. So ipanalangin po natin ang atin pong wifi signal, ang ating mga internet connection na nawa po ay hindi ho tayo masabutahin ng malaking network na papasok. Ito pong 5G network na alam po natin na yan ay magiging kasangkapan po ng Antichrist para po i-tap ang lahat ng tao sa buong mundo. At hindi lang po yan, mayroon po yang malaking damage sa kaisipan ng mga tao at pati po memory yata ng tao apektado niyan. So i-search na lang nyo po at mahirap pong magsalita ng marami tungkol dyan dahil baka po tayo po ay makasuhan. So search na lang ninyo po. Pero po dumadami na po ang mga cell site at di ho magtatagal ay mag-ooperate na po ang 5G network at ready na po tayo sapagkat pinaniniwalaan po na ito po ay gagamitin ng Antichrist para po i-monitor ang lahat ng tao sa buong mundo. Pero ganun pa man, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat nakakapag-ere pa po tayo sa ating programang Bread of Life. At kung nandyan na po kayo, tayo po ay babasa po sa isang mahalagang bahagi po ng kasulatan. Dito po sa John. Okay, sa aklat po ng John uli. Chapter 3. Okay. Ang hirap po pagka po yung liwanag ay hindi po masyadong at ang atin pong pagbasa po ay medyo nahihirapan po tayong magbasa. Praise God. Hallelujah. Chapter 4 ng aklat ng Juan. Dito po tayo sa verse 46. Yan. At the following verse. John chapter verse 46. Muling bumalik si Jesus sa bayan ng Cana ng Galilea kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Doon ay may isang opisyal ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit at nasa Capernaum. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at nakiusap siya kay Jesus na pumunta sa Capernaum at pagalingin ang anak niyang nag-aagaw buhay.
Sinabi ni Jesus sa kanya, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at kababalaghan, hindi kayo maniniwala sa akin. Sumagot ang opisyal, sumama na po kayo sa akin bago mamatay ang anak ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, pwede ka nang umuwi, magaling na ang anak mo. Naniwala ang opisyal sa sinabi ni Jesus at umuwi siya. Sa verse 51, habang nasa daan pa lang ay sinalubong na siya ng mga alipin niya at sinabi sa kanya na magaling na ang anak niya. Kaya tinanong niya kung anong oras ito gumaling. Sumagot siya, kahapon po ng alauna ng hapon ay nawala na ang lagnat niya. Verse 53, naalala ng opisyal na ang oras ding iyon ay sinabi sa kanya ni Jesus na magaling na ang anak niya. Kaya siya at ang buong pamilya niya ay sumampalataya kay Jesus. Last verse 54, ito ang ikalawang himala na ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling niya sa Judea. Salamat po sa bahagi ng kasulatan na nabasa natin. Bendisyon po ito ng Panginoon. Tayo po ay minsan pa dumako po sa panalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa umaga po ito, kami po ay nagpapasalamat na ang iyong salita ay muli naming natunghayan at nabasa. At buhat po sa bahagi ng kasulatan ito, ibigay po ninyo ang makapangyarihang mensahe na magbibigay ng kalakasan, ng encouragement, ng patuloy na paglawak ng aming pagkaunawa, paglalim ng aming pagkaintindi sa mga bahagi ng kasulatan, sa mga bagay na makalangit at sa iyong kalooban. Pagpalain po ninyo ang bawat isa at ang lahat ng mga tagapakinig sa programang ito. Samahan po ninyo kami, ikaw po ang maitaas ng parangalan sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. 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 Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Oh, salamat po sa mga maaga na naka-online na kasama natin sa ating pong programa. At ito pong paksa natin ay patungkol pa rin po sa himala ng Panginoon. At ang sabi po sa bahagi ng kasulatan, sa panahon ng pagbiministeryo ng ating Panginoon, ito yung pangalawang pagkakataon na siya po ay gumawang muli ng himala. Yung unang himala ay yung sa kasalan sa Cana, Galilea, na pinrovide niya nga po yung kawalan ng alak, yung pagkaubos ng alak. So nagpaipon siya ng maraming tubig sa tapayan at yun ay ginawa niyang alak at isinerve doon sa mga kumakain sa kasalan. At ngayon naman ay tungkol naman po ito sa healing, itong miracle na ito. At marami pong tao gustong-gusto po itong ganitong klase ng karanasan o gusto nilang magamit sila sa ganitong klase ng ministry kasi mayroon pong tinatawag na healing ministry. At iba naman po yung hiling ng hiling na ministry. Yan. Hiling ng hiling na ministry doon sa healing ministry. Ayan. Praise God. So wala naman pong masama na humiling tayo kung for the glory of God, for the kingdom of God. So ang ating ngayong pag-usapan ay tungkol po sa gawain ng Panginoon na pagpapagaling. At dito nga po ay isang kwento po yung atin pong nabasa na mayroon pong isang pinuno po doon po sa Judea na kung saan po ay sabi doon ay nung bumalik ang Panginoon doon po sa Galilea ay mayroong isang pinuno na nakabalita na si Jesus ay nandoon sa lugar ng Capernaum. At sabi po sa bahagi ng kasulatang binasa natin, nung mabalitaan niya na bumalik ang Panginoon doon sa lugar ng Capernaum, ay nagtungo doon yung isang mataas na opisyal. At pagpunta doon ay pinakiusapan niya ang Panginoon na kung pwede ay sumama sa kanya para gamutin, pagalingin yung kanyang anak na ang sabi nga dito sa binasa natin ay nasa bingit na ng kamatayan, naghihingalo na. At ang Panginoon ay may sinabi na gusto ko itong bigyang diin itong sinabi ng ating Panginoon. Sumagot at
Sinabi ni Jesus sa kanya, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at kababalaghan, hindi kayo maniniwala sa akin. Ayan. So yun po ay gusto kong bigyan din, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon dito sa mataas na opisyal, na hanggat hindi kayo nakakakita ng himala at kababalaghan, hindi kayo makakaroon ng pananalig o pananampalataya sa akin. O ibig sabihin, may mga tao pala po talaga, mga kapatid, na ang hirap pong maniwala sa Diyos kung hindi nila ma-experience ang miracle ni Lord. Kung hindi po nila makita ang himala ng Panginoon. So, kaya tinugon siya ng Panginoon na umuwi ka na dahil magaling na yung anak mo. At naniwala siya sa salitang ito at nung siya ipapauwi na, sinalubong nga siya ng kanyang tauhan at sinabing, magaling na yung anak mo. Nagtanong kung anong oras. Ay ganitong oras ika, alauna Naisip niya na yung oras na yun, doon sinabi ni Jesus na magaling na yung kanyang anak. Wow, praise God. Dito din po ay pinakikita, mga kapatid, na minsan po kasi marami po sa atin, at sa totoo lang, marami po yung gusto nila talaga ay personal touch na ipuin o ipatong ang kamay, i-pray over personal yung may sakit para makaranas ng kagalingan. At biblical naman po yan, na ang sabi po doon sa Marcos 16:17, lalakip ang mga tanda sa mga mananampalataya, sila'y magpapalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoon, at sila'y magsasalita ng mga iba't ibang wika, makadampot man ng ahas, makainom ng lason, hindi ito makakamatay sa kanila, hindi sila maapektuhan, at nandoon na ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at ang mga may sakit ay gagaling. Kaya po meron tayong tinatawag na pray over, na nagpapatong tayo ng kamay, laying of hands. At yun yung maraming gumagawa ng mga ganong application. Pero sa bahagi ng kasulatan ating binasa ay ibang klase po. Inanyayahan ng Panginoon na pumunta sa anak na may sakit ng opisyal na ito, pero salita lang ng Panginoon, umuwi ka na, magaling na yung anak mo may sakit. Wow. So ang ibig sabihin, ipinakikita po dito pagdating po pala sa mga miracles, lalo na po sa pagpapagaling, kahit pala po hindi mo hawakan, kahit hindi hawakan, nakadepende lang po yan sa tibay ng ating pananampalataya at pananampalataya din ng may sakit. Nagkataon na parang ang pinaka-contact point po dito kasi yung tatay, yung opisyal. Bakit po sinabi ko sa inyo na kailangan nandun yung pananampalataya ng magdideclare ng kagalingan, at nandun yung pananampalataya ng may sakit. Kung hindi man ikaw yung personal na may sakit, maaring yung magulang mo ay pwedeng maging contact point, o sino mang tao pwede kang maging tinatawag na contact point para sa may sakit. Pero napakahalaga po dito yung tinatawag nating pananampalataya o paniniwala na ang Panginoong Hesus ay totoong naghihimala at makapangyarihan, na wala siyang imposible, na kaya niyang abutin kahit na malayo, kahit nasa ang lugar, ay kaya niyang pagalingin ang may sakit. Bakit po sinabi kong mahalaga na nandoon ang pananampalataya? Kung ito pong sundalong ito ay naging makulit sa Panginoon, sinabi, ay sige na Lord, gusto ko sumama ka sa akin, sige na, puntahan mo na yung may sakit, kasi ako'y naniniwala, gagaling siya pag siya ay nilapitan mo, pag siya ay hinawakan mo. Hindi siya nangulit Sabi ng Panginoon na, umuwi ka na, magaling na yung anak mo. Kagad na umuwi siya, walang tanong-tanong. At sabi nga, sa daan pa lamang ay sinalubong na siya at na-confirm niya na nung oras na yun na sinabi ng Panginoon na magaling na yung anak niyang may sakit,
ay totoong gumaling. Wow! Yan minsan ang kulang sa atin eh. Pagdating doon sa tumayo tayo sa pananampalataya, na pag sinabi natin na ito'y mangyayari, ito'y mangyayari. Totoo nga kaya, mangyayari nga kaya. Praise God. Alam mo ninyo, sa buhay ko po, marami po akong mga declaration na talagang nag-work po yung faith. Nandun yung kapangyarihan ng pananampalataya na nagkaroon po talaga ng himala. At isa nga po dyan yung case ko po, may cancer ako. Pero dahil nga po sa maraming himala na naranasan ko, sa aksidente ko nga po, naubusan ako ng dugo, nabuhay pa ako. Tad-tad ako ng maraming sugat, at ako'y diabetic, insulin dependent, pero nagsigaling lahat ang mga sugat ko. Tinanggalan ako ng mga buto sa aking left and right na mga paa, na ang tanging paraan para ako'y makalakad ay bone transplant, pero pinatubo ng Panginoon ang buto, at muli akong nakalakad. Tapos sa diagnose po na ako'y may cancer, pero nag-declare po ako, sabi ko, Panginoon, hindi ko kinakailangan sundin ang sinabi ng doktor na ako'y magpa-chemo, na kailangan ako'y magpa-radiation, kailangan kong mag-maintenance ng pang-cancer. Ako, Panginoon, ay tatayo sa pananampalataya. Mamatay na kung mamamatay, ang mahalaga, mamatay ako, ginagampanan ko ang gawain ipinagawa mo sa akin. Kaya po, iniwan ko ang doktor. Yung mga, actually hanggang ngayon, nasa akin po yung mga papel na sulat ng doktor para po doon sa lugar na pinag-operahan sa akin sa Santa Rosa Medical Center, na kailangan tanggalin yung specimen kasi po yung tinanggal na tumor sa akin last November nung ako'y operahan ay halos kasing laki po nitong basong ito. So, mas malaki pa po sa kamao at sinlaki ng ulo ng bagong silang na sanggol. So, pinakukuha po yun, sabi i-pull out doon sa ospital, may sulat yung doktor ko na nandyan sa Davao Medical Center kasi dyan po ako nagpatingin sa Davao Medical Center. At kailangan ay dalhin sa St. Luke at yung specimen na yun, hahati-hatiin yun at pagkatapos ay pag-aaralan kung ano pang mga cancer ang nandun sa loob. Kasi ang maliwanag na na-diagnose nila ay yung tinatawag na leiomyosarcoma na cancer. So, hindi ko po sinunod ang sinabi ng doktor. Hindi po ako bumalik sa Santa Rosa Medical Center para kunin ang specimen. Hindi ko dinala sa St. Luke. At hindi na rin ako bumalik sa doktor ko doon, yung oncologist, yung doktor ng cancer doon sa Davao City, hindi ko na rin binalikan. Eh ano po yung ginawa ko? So, ang ginawa ko po, kahit po ako may sugat pa, ay itinuloy ko po ang aking mga misyon. Pumunta nga po ako dyan sa Sultan Kudarat. Ako po ay nag-proceed dyan. Ako po ay nag-conduct ng revival dyan sa General Santos City. At tuloy-tuloy lang po ang aking pag-ministry last December. At ako umuwi ay January na dito po sa Luzon. At tuloy lang po ang aking pagtanggap, ang aking pagpunta sa mga nag-i-invite sa akin o sa mga gawain ng Panginoon. Ibinabad ko yung sarili ko sa ministry. Bakit po? Pinanindigan ko, pinanghawakan ko na ako ay pinagaling ng Panginoon. So, ito po yung kailangan natin eh. Mayroon tayong deklarasyon para sa kagalingan natin o kagalingan ng isang may sakit. Katulad ng sinabi ng Panginoon, umuwi ka na at magaling na. Iyon ay isang uri ng pagdideklara ng kagalingan sa isang may sakit. Ako, ginagamit ko personal na karanasan ko kasi mahirap po na minsan gamitin yung kwento ng ibang tao. Mas masarap kong gamitin yung sarili mong karanasan. Patotoo. Ito po. Dahil nga po may kapahayagan ang Diyos sa akin na ako'y gagamitin niya nung ito naman po yung sitwasyon na malalang malala yung case ko, walang buto ang aking mga
hita at binti dahil inalis nga po dahil nagka-infection po ako ng 4 na buwan, namatay yung mga buto ko, umitim po yung buto ko sa aking hita at sa aking binti. So ang nangyari po, sa infection na yan, kailangan tanggalin ang mga buto ko. At November 16, 2007, tinanggalan po ako ng mga buto. At ang opsyon ng doktor para ako'y makalakad ay tinatawag na bone transplant. Pero dahil sa mahal po ng gagastusin, hindi po naisagawa ang tinatawag na bone transplant. Lumabas kami ng ospital, hindi ako nagawa ng bone transplant. Mayroon po akong mga stainless na nakatusok tagos-tagos sa aking mga paa. Dahil inalisan po ng buto, kung hindi po lalagyan ng bakal, ay magiging parang gulay po yan na pagka binuhat ka, bigla pong malalaglag yan o bigla pong mawawala sa tamang forma. So may mga stainless po yan. Pagdating po doon sa Cavite, ako po'y naghihirap na doon. Dinala po ako sa Hope Church, sa church na pinagpapastoran ng aking kapatid. At ako po'y naghihirap na doon dahil bukod po sa kulang-kulang ang gamot, wala pong bone transplant. Hanggang sa nagkaroon nga po ng kapahayagan, nagkaroon po ako ng pangitain na may napakita sa akin at sinabing ako ay hahayo at magpapatotoo. So, ang hirap pong isipin na paano kang hahayo ay bedridden ka. Isang taon na ako noon na hindi tumatapak ang talampakan ko sa lupa dahil nga tad ako ng injury dahil po doon sa aksidente. Pero dahil po sa meron akong pinanghawakan na salita ng Panginoon na ako'y gagamitin at ako'y hahayo pa, naniwala ako sa isip ko, sa puso ko, na ako ay makaka-recover at gagaling. Ngayon, paano ko hinakbangan ang pananampalataya? Nakatulad nung pinuno ng sundalong ito, paano siya humakbang sa pananampalataya? Kaya nasabi ko, kailangan may pananampalataya yung may sakit o yung contact point Kasi ang contact point dito yung tatay doon sa anak na may sakit. Yung may sakit kasi, minsan ang hirap na nung kausapin, lalo kung naghihingalo na So meron ng tatayo between doon sa may sakit, sa Panginoon. Meron ng tatayo na parang pinaka-contact point. Na yun ay dapat tumayo na may pananampalataya. O ano po ang katunayan ko na may pananampalataya yung pinuno na yan, yung opisyal na yan. Ay nang sabihin ng Panginoon, pag sabi umuwi. Pag sabing magaling na yung anak mo, pinanampalatayanan niya yun. At hindi pa nga siya may sumalubong na sa kanya, magaling na yung anak mo. Sa case ko po, paano ko po masabi sa inyo? Ay, nung sabihin sa akin, ako'y gagamitin pa at hahayot magpapatotoo, walang buto ang mga pako, left and right. Tagtad ako ng sugat, pitate ang sugat ko noon. Kinakain ako ng ipis, masama na ang amoy ko. Araw-gabi akong umiiyak. So, 1 year na akong bedridden noong time na yun. Tapos may kapahayagan sa akin, ikaw ay hahayo at magpapatotoo. So, may napakita sa akin na nakaputi ng damit at di ko nakita na klaro yung mukha, pero maliwanag yung mensahe na sinasabing ako'y gagamitin para humayo at magpatotoo. So, pinanghawakan ko yun. Ay ngayon, paano ako tumayo sa pananampalataya? Ayan. Paano nagkaroon ng buto? Yung mga paa kong tinanggalan ng mga buto. Yung left and right na paa ko. Paano nagkabuto yon? Nagsimula po yan na ako po ay nagpupursigin tumayo. Kahit po puro stainless yung aking mga paa. Nagtatatayo po ako at sinasabi ko, gagaling ako, gagamitin pa ako ng Panginoon, gagamitin pa ako ng Panginoon. Ang sakit-sakit. Umiiyak ako. Dahil bawat galaw ko po, yung mga stainless na naka-brace doon sa aking mga buto, sa aking mga paa, pag nagagalaw po, sakit-sakit po talaga, tumutulo po yung dugo. Pero ako po ay humahawak doon sa lubid na may mga buhol, at pagkatapos may GI pipe doon sa tapat ng higaan ko, bumibitin po ako doon, at haba ako'y nakabitin, halos ako'y umiiyak at sinasabi ko, gagaling ako, gagamitin pa ako ng Panginoon. Yun po yung katunayan na ako'y tumayo sa pananampalataya. Walang buto yung pa ako, nagpursige akong tumayo. At hindi nga po nagtagal, sa araw-araw na ginagawa ko pagkatapos ng mahigit 1 linggo, sa tulong ng kaibigan kong si Atty. Joe Villanueva, ako'y pinadala ng sasakyan at may mga ex-convict na tumulong. Binuhat po ako at ako po ay dinala po sa PGH, sa Philippine General Hospital.
At doon po ay in-x-ray po ako. Alam mo ninyo yung himala? Doon po sa x-ray, nakita po na yung hita at binti ko na tinanggalan ng buto, tumutubo po yung mga bagong buto. At sabi ng doktor, sa edad na yan, mahirap mangyari na tumubo pa ang buto ng tao kasi 43 years old ako noon. Pero nakita po ang himala na tumutubo yung buto ko at naging outpatient po ako at sa tuwing babalik po ako at babalik, yung buto po na maliit na nakita na tumutubo, palaki ng palaki ng palaki. At pagkalipas ng 6 na buwan, yung nawalang buto ko ay dumugtong na muli. Kaya nga po ang buto ko po, left and right po, iyan po ay buhay na patutuo na himala. Pinatubo ng Diyos yan. Dumugtong ang mga bago kong buto hanggang ako'y nakatayo at muling nakalakad. Oh. Kaya nga, malakas ang loob kong magbigay ng challenge patungkol po sa deklarasyon ng miracle healing dahil personally na experience ko yung himala ng Diyos sa pagpapagaling sa aking mga injury. At kasunod po noon yung 58 na sugat sa iba't ibang parte ng aking katawan kasama na yung mga hiwa at mga biyak ng doktor ay nagsituyo at nagsigaling po yan. At nung ako po ay makarecover, buo yung loob ko na gampanan ang isang mahalagang misyon na ipinagagawa ng Panginoon na humayo, ipangaral ang banal na ebanghelyo ng Panginoon, humayo at ipatutuo kung gaano kabuti, kung gaano kamilagroso ang ating Panginoon. Na personally, na experience ko o pinaranas ng Diyos sa aking buhay, na ang gusto ko po ay hindi lang ako ang makaranas ng ganitong klase ng karanasan ng himala, kundi lahat tayo ay makaranas ng himala. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatang binasa natin, ang tao ay hindi talaga basta makumbinsi at maniwala, liban na mayroon mga himala na makita at maranasan sila sa buhay nila. Kaya nga, kung titingnan natin ang bahagi ng kasulatan, ang sabi po doon sa huling talata sa 53 ng aklat na ito ng Juan, naalala ng opisyal ng oras ding iyon ang sinabi sa kanya ni Jesus na magaling na ang anak niya. Kaya siya, ang buong pamilya niya ay sumampalataya kay Jesus. So yung palang mga miracle, kapag na-experience ng isang tao, nagiging daan yun para po ang tao ay lalong sumampalataya sa ating Panginoon. At sabi po sa istoryang ito, hindi lang mismo yung opisyal na yun ang nanampalataya, buong pamilya niya. Kaya minsan po ay hindi nga lang po minsan, kundi dapat kung ang ating mga kasambahay ay hindi ho basta nanampalataya, manalangin po tayo na ang Diyos ay gumawa ng himala, ng mga extraordinary, ng mga hindi basta-bastang himala para po maniwala ang ating buong sambahayan. Natulad na nangyari sa opisyal na ito na dahil sa himala na ginawa ng Panginoon na yung anak niyang naghihingalo, nung sinabi ni Jesus, magaling na yung anak mo, hindi na pinuntahan ni Jesus, pero pinaniwalaan ng opisyal na ito. At nangyari nga, nagumaling yung anak niya, buong sambahayan na convert, buong sambahayan na nampalataya. Kaya yung mga himala, kailangan po talagang maranasan natin at kung pwede ay lumakad tayo at mabuhay tayo sa himala ng Panginoon para po marami po ang maniwala. Kasi ang mga tao po ay napakahirap na kumbinsihin kung wala po silang mga nakikita na mga himala. At maging ang mga apostolis nung kanilang kapanahunan ay makikita po natin na sila mismo po ay talagang nabuhay sa himala at gumagawa ng mga himala. Tunghayan po natin sa isang bahagi po ng kasulatan sa Aklat ng Mga Gawa. Yan. Chapter 2, verse 43 at the following verse. Sabi po dito, maraming himala at kamangha-manghang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. Ayan. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang ari-arian para makabahagi
ang lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa, mga ari-arian, at ang mga pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangailangan ng bawat isa. Verse 46, araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang bahay. Lubos na kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain at palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. So, maliwanag po dito mga iniibig kong mga kapatiran, mga kamanggagawa, na ang mga apostoles nung kanilang kapanahunan ay nabubuhay sa mga himala. Sabi nga dito sa verse 43, maraming himala at kamangha-manghang ginawa ang Diyos sa pamagitan ng mga apostol. So, yung mga apostoles pala, naging daluyan ng mga sign and wonders and miracle. At dahil sa mga tanda't kababalaghan na yun na nangyayari, ay dumami ang mga nananampalataya na halos araw-araw po ay may nagbabalik loob sa Panginoon. Kaya nga yung church na dinadaluyan ng mga matitinding himala o nakakaranas ng mga matinding himala, ay ang dami pong nakukonvert dyan. Kasi nakikita nila na buhay na gumagawa ng himala ang Panginoon doon sa church. Kaya kung hindi na-experience ng isang church yung mga pagkilos ng Panginoon, yung mga sign and wonders and miracles, chicken ng church na yan, baka stagnant sila at walang manifestation ng Holy Spirit sa kanilang buhay. Sapagkat yung unang iglesia, nung unang panahon, yung unang mga mananampalataya, ay makikita po na nandoon yung mga tanda't kababalaghan, dumadaloy po talaga sa kanila. At ang maganda po doon, pati yung puso ng mga tao po ay nabago po yung kasakiman, yung pagkamakasarili, na wala po sa kanila. Kasi po ang tao, di ba, kanya-kanya po yan, kanya-kanyang pasiguro, wala pong pakialam sa kanilang mga kapatid. Kahit kapatid nila sa pananampalataya. Marami pong ganun yung makasarili at sakim. Pero sabi po dito sa banal na kasulatan, hindi na itinuring ng isa't isa na ang pag-aari nila ay sarili nila, kundi mayroong nga mga nagbenta ng ari-arian, binibigay doon sa mga wala at mga kapuspalan. So ganun sila pinaghimalaan ng Diyos. Abay, isang himala yun, yung isang taong kuripot at sakim ay ipagbili ang kanyang property at pagkatapos ay mamigay sa mga nangangailangan. Nawa po, patuloy na dumaloy ang ganitong himala at dalangin natin na may mga tao na mabuhay sa ganitong himala. At talaga pong ang sabi po ng banal na kasulatan ay hindi nila naranasan yung paghihirap o paghihikahos. Dahil nga po, binuksan ng Diyos ang pintuan sa kalangitan na marami pong tao ang hinihipo at nagbibigay para po ang mga nangangailangan ay mabigyan sa kanilang pangangailangan. So hindi lang po pala himala sa kagalingan, kundi pati po sa finances, ay kasama pong kinakatagpo at tinutugon ng Panginoon. At sabi nga dito sa banal na kasulatan, maraming mga tao ang natutong magpuri sa Diyos. At araw-araw, idinaragdag sa kanila ang mga nakukonvert at nananampalataya. Alam mo ninyo, pag sa isang church na wala po yung kasakiman, naging giver, nagkaroon ng pagtutulungan, pagmamalasakitan, yung mga wala, tinulungan ng meron, ay walang hindi ng tao po ay makakukonvert. Walang tao na hindi po makikiisa sa ganitong pananampalataya. At yan po ang ipanalangin natin na patuloy na maranasan. Kasi po, marami po yung sabi nila, ay hindi, noon lang panahon ng mga apostolos, yung mga miracle na yan, mga sign and wonders na yan. Ngayon ay lipas na yan, hindi na yan pwedeng mangyari. Iba yung panahon noon, iba yung panahon ngayon. No. Bakit natin sasabihin na iba ang panahon noon, iba yung panahon natin ngayon? Bakit iba ba yung Diyos noon at iba yung Diyos ngayon? Di ba, yung Diyos na gumawa ng panahon ng mga apostoles, ay siya pa rin namang Diyos na sinampalatayanan natin ngayon. O di ba? Nagbabago ba ang Diyos? Hindi. Di ba sa inyo, Hebreo 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Siya noon, siya pa rin ngayon, siya pa rin yung darating. At habang may tao na nananalig at talagang totoong nanampalataya sa Kanya, lumalakad sa pananampalataya, ay patuloy na gagawa at gagawa ang Panginoon ng marami pang mga kahimahimalang bagay. So, ang tao po ang nagbabago. Ang tao po ang nawawala ng paniniwala at pananampalataya sa Diyos.
Pero ang Diyos, hindi po yan nagbabago. Nananatili siya sa kanyang pagka-Diyos. Nananatili ang kanyang kapangyarihan. Nananatili ang kanyang kahabagan. Nananatili ang kanyang pag-supervise, pagtingin sa lahat ng tao. Nababasa niya kung anong status ng pananampalataya. Mayroon ka, alam ng Panginoon kung anong level ang iyong faith. Alam ng Diyos kung ikaw ay talagang 50-50 pagdating sa pananampalataya, at alam ng Diyos kung 30% lang ang faith mo sa Kanya, alam ng Diyos kung walang percent ang iyong pananampalataya. At yung mga tao na wala talagang totoong pananampalataya sa Panginoon, ay huwag siya mag-expect ng miracle. Kasi talagang ang miracle, may kaakibat na pananampalataya. Ay kung gusto mong hindi basta-bastang himala, ay kailangan mo ng extraordinary faith para sa isang extraordinary miracle. At kung tayo ay nag-expect ng extraordinary miracle, ay ipakita natin sa Panginoon yung faith natin. Anong halimbawa? Katulad nga yun sa akin. Walang buto yung paa ko. Bakit ako tatayo? Walang buto yung paa ko. Ang sakit-sakit Puro sugat Ang sakit-sakit. Mga bakal, mga stilis ang nakalagay dyan. Tapos gagalaw ako, tatayo ako. Ba't ako tatayo? Hindi naman inutos sa akin ng doktor na ako'y tumayo. Dahil hindi na nga po ako nakapagpa-doktor, bedridden na nga po ako Kinakain na nga po ako ng ipis sa higaan, puro sugat na nga ako Pero bakit ako magtatatayo? Dahil naniwala ako sa puso ko na ako'y makakatayo at ako'y makakalakad. Kaya may kasamang aksyon yan. Kaya yung mga na-paralyze, minsan ay biyak, yung bahagi ng katawan nila ay hindi nila maikilos. Tapos tinitirapi, hirap halos ayaw na nilang magkikilos. Mali po yun Pag nanampalataya ang isang tao, may aksyon yan. Kahit hirap kang kumilos ka. Kahit di ka nakakatayo, maniwala ka, makakatayo ka. Kahit na masakit. Kung ikaw ay nahihirapan, magpatulong ka. Kasi ako po na nagpapatulong. Pinapayapos ko po ang aking katawan. Sabi ko, yakapin mo ako sa gawing likuran. At pagkatapos ay iangat mo ako. Dahil naniniwala ako, makakatayo ako. Nung pagtayo ko, na nababanat yung mga parte na may mga tusok ng bakal. Di natural, dudugo. Kahit dumudugo at masakit, nagdideklar ako, gagaling ako, gagamitin pa ako ng Panginoon, gagamitin pa ako ng Panginoon. Yun, dumaloy po ang himala. Nagulat na lang po ang mga doktor. Nang i-x-ray po yung mga paa ko at hita ko na tinanggalan ng buto. Uy, tumutubo na ang mga bagong buto. Ano po ang kapayagan nandoon? Tutubo sa isang tao na mayroong paninindigan at pananampalataya sa Diyos kahit imposibleng tumubo. O ibig sabihin, yung wala, pwedeng magkameron At nagulat na lang kami sa himala ng Panginoon. Natuloy-tuloy, na lumaki ng lumaki yung maliit na buto hanggang nakumpleto yung aking mga buto. Kaya nga ngayon, nakakalakad ako. Hindi artificial lang pa ako. Walang stainless yan. Walang bone transplant na ginawa ang doktor dyan. Tunay na himala. Ang buto ko, made from heaven. Ginawa ng Diyos sa kalangitan. Kaya nga, ang mga butong ito ng aking mga paa na ginagamit ko sa pagtayo at paglakad, hanggat maaari ay ginagawa ko po ay laging mapapurihan at maparangalan ang Diyos na ang aking mga paa inihahakbang ko sa gawaing pagmimisyon para patuloy na magbigay ng challenge sa mga tao, magbigay ng encouragement sa mga tao na magkaroon lang tayo ng totoong pananampalataya sa Diyos. Humakbang lang tayo sa pananampalataya, mararanasan natin ang dakilang himala. Ito kasing pinuno na ito, itong opisyal na ito ng pamahalaan na lumapit kay Jesus, humakbang ito sa pananampalataya. Kaya nagkaroon ng himala. Yun ang gusto ko pong ipakita sa inyo. Bakit ko sinabing humakbang sa pananampalataya? Pagkarinig na sinabing magaling na ang anak mo, ay humakbang na siya pauwi. At yun nga, di pa siya nakakarating, may balita na gumaling na ang anak mo. Humakbang siya sa pananampalataya Ganon din tayo. Pag tayo po ay nag-declare ng ating pananampalataya na ito'y mangyayari, itong himalang ito, hakbangan na natin.
Oh, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Bago ako magtapos, ay di wala po akong kuryente sa island. Eh sabi nila, mas maganda daw ang solar. Nagtingin-tingin po ako ngayon sa Lazada. Ay nakita ko po yung mga offer ng solar. Wala akong pera. Eh ngayon ba naman, pandemic. Eh lalo na kaming mga missionary, mga pastor, nabubuhay kami sa mga kaya tawag nating mga church service sa bigay ng mga simbahan. O ay kinlos yung mga simbahan. Tapos ay dahil sa social distancing, walang marami nang umaattend. O ay ako, bilang missionary evangelist, wala akong hawak na church ngayon. Ay paano ako ngayon? Kung may church man, close yung mga church. Kung sumusuport yung mga church, eh hindi na rin sumuport sa akin yung mga church na dating sumusuport. Eh bakit? Close na eh. Walang maayos na service, walang maraming dumadalo, ay nabubuhay kami sa pamamagitan ng mga donasyon, tinatawag ng mga LO, love offering. Ay wala. Pagkatapos nagbalik probinsya kami, ay di-start kami, back to zero. Eh, paano kami mabubuhay? Ay dalawang pamilya yung aking sinusuportahan doon sa resort, yung pamilya ng aking tauhan, at yung pamilya ng anak ko. Dahil may anak po ako na umuwi din doon. So may isa akong apo, mag-asawa sila, o yung need ko pa, personal ko pang pangailangan. So paano matutugunan? Pagkatapos ngayon, wala kaming kuryente, o-order kami ng solar panel, kailangan bumili ng battery, etc. Pero alam po ninyo, paano po ako humakbang sa pananampalataya? Paano? In-order ko po sa Lazada po yung mga solar panel. In-order ko po. Wala akong pera. Pero alam po ninyo, nakita ng Diyos yung aking pananampalataya. Pagka-order ko po, hindi pa po natatagalan. May mga tao nang hinipo, nagpadala ng kanilang mga love gift, mga love offering sa akin. Yung iba po ay sa Palawan pinadala, yung iba ipinasok sa account ko. At halos nasa halagang more than 30,000 yung halaga, pati ang battery, bago po magkaroon ng maayos na kuryente o supply ng electricity doon sa island. Pero alam po ninyo, bago dumating po yung solar panel na in-order ko, kasi po maabot po minsan ng 10 days, 12 days. Bago dumating, yung perang pambayad, nandiyan na. Yung pambili ko ng tatlong mga battery, ang binili ko, nandiyan na. So nagkaroon. Dahil doon po, dinideclare ko na magkaroon po ng electricity kami, ng solar, ng mga panel, o ng mga kailangan namin. Eh, nangyari po. Ano po yung kasunod? Eh, nakita ko po ang hirap kong tumawid-tawid. Na wala kang sariling service. At nakita ko yung pangangailangan na misyonin ang isla. Kailangan kong magkaroon ng service na boat. O isipin po niyo, nakapagpundar po tayo ng solar. Pagkatapos kayo, nag-declare uli ako, magkakaroon kami ng bangka. Magkakaroon kami ng service. Aba, purihin po ang Panginoon. May mga nagpadala, may mga ginamit ang Panginoon galing sa iba't ibang mga lugar. Iba-iba po ang ginagamit. Hanggang nakaipon po ako ng sapat na halaga. So matutal po, bandang huli, buhay po yung patutuo eh. Bandang huli po, nagkaroon na po kami ng boat service ngayon. Worth 85,000. O isipin mo, magpupundar ka ng solar, magpupundar ka ng boat service. Panahon ng pandemic, panahon ng krisis. May sinusuportahan kang 2 pamilya. Yung personal na pangailangan ko pa. Paano po yun nangyari? Dahil ako po ay tumayo sa pananampalataya. Nanindigan ako na ang Diyos ay Diyos ng mga himala. Kaya niyang ibigay ito, kayang mangyari ito. Hindi ko pa hawak ang pera, ino-order ko na dahil naniniwala ako, mayroon akong Diyos na tumutugon ng pangangailangan. At napatunayan ko, totoo. Kaya hindi ho kalukuhan yung ikaw ay tumayo at mabuhay sa pananampalataya. Yan ay patunay na buhay ang Diyos na gumagawa sa iyong buhay. At ang sabi nga, siyasatin mo ang iyong sarili kung nabubuhay ka sa pananampalataya.
Chicken mo ang iyong sarili kung nabubuhay ka sa pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga ako malakas ang loob kong mag-challenge patungkol sa faith kasi personal kong naranasan. Personal kong naranasan. May mga tao pa tayong tinutulungan. Iisipin po ninyo, nagmi-mission po tayo sa tribe. Nagbibigay pa po tayo. So hindi naman yung pupunta yung mga walang-wala pagkatapos wala ka man lang iabot. Kasama po yun. Mayroon pang mga minsan may sakit lumalapit. Nangangailangan ng tulong. Nagbibigay pa rin tayo ng tulong. O kung walang Diyos na naghihimala at provider sa aking ministry, paano ko po mararanasan yun? Paano po ako makakatulong? Paano po mapoprovide yung pangailangan? Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung ano yung mga napakaraming mga provision na ginagawa ng Diyos. Basta isang bagay lang ang alam ko. Pag ikaw'y nanalig ng lubusan sa Panginoon, nagtiwala ka ng lubusan, manindigan ka, mag-declare ka na ito'y pinaniwalaan mo, ito'y gagawin ng Diyos, panaligan mo, panghawakan mo, na totoo, buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinanampalatayaan. At tunay na mangyayari, kung ano yung minimiti mo, magaganap at makikita mo na ang Diyos ay totoong Diyos ng himala. Kaya nga ako ay malakas ang loob ko at matapang na magbigay ng challenge sa inyo na tayo ay manindigan at mabuhay sa pananampalataya. Sign and wonders and miracle ay ma-experience mo sa iyong buhay. At ang sarap kong mabuhay sa himala. At patuloy na itinataas ko, tinuluwalhati ang pangalan ng Panginoon sapagkat pinatunayan niya sa aking buhay at sa buhay ng lahat ng nananampalataya sa Kanya at kaya rin niyang patunayan sa iyong buhay na siya ay totoong buhay at makapangyarihan na hindi magagawa ng tao, magagawa niya dahil sa Kanya walang imposible. Amen? Amen. Glory to Christ Jesus. Sa umaga pong ito, tayo po ay pansamantalang magtatapos. Ang challenge ko po sa bawat isa, huwag kayong bibitaw sa pananampalataya. The more na maraming trials, the more na ikaw ay nagigipit, huwag sa patalim kumapit, kay Lord ka lumapit, mangugyapit, manghawakan, at patutunayan ng Diyos, siya ay totoong buhay at makapangyarihan. Kaya niyang gawin ang higit pa sa kaya mong isipin, sapagkat siya ay makapangyarihang Diyos. Kaya, sa pagtatapos natin ito, ano man ang mga prayer request at pangailangan natin, ilapit po natin sa Panginoon. Maniwala tayo sa Diyos ng himala. Sa Diyos na nagpagaling sa anak ng mataas na opisyal, na ating binasa po sa bahagi ito ng kasulatan. Sa Diyos na gumawa ng alak doon sa kasalan sa Kana. Sa Diyos na nagpatubo ng aking mga buto. Sa Diyos na nagpagaling ng aking mga sugat, sa Diyos na nagbibigay ng probisyon, tumutugon sa aking mga pangangailangan sa araw-araw, sa Diyos na aking supporter, sa bawat isa na ginagamit ng Diyos, patuloy tayong pagpalain ng Diyos na naghimala. At higit pa sa inyong inaasahan, dumaloy ang masaganang pagpapala ayon sa inyong pananampalataya. Sa lahat po ng mga uhaw sa himala, himala ng kagalingan, himala ng pagpapala, himala ng pagbabago, anumang himala, ang nais ninyong maranasan galing sa Diyos, makiisa po kayo sa panalangin ito at tayo lumapit sa paanan ng ating Panginoon. Yes, O Lord, we glorify your holy name, O Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yung po palang mga may sakit dyan, o kaya may anak kayo, relatives niyo, o tao na gusto nyong gumaling, so, isama na po natin na ipapanalangin ngayong umaga. Magkaisa po tayo at mag-declare po tayo ng miracle from the living God. Hallelujah. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, ang manaming makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa programang ito na minsan pa ay na itaas na parangalan ng iyong banal na pangalan. Salamat din, Panginoon, sa mga bagay ng kasulatan na aming pinagbulayan, tinalakay, na ito po ay naging inspirasyon namin para po kami ay maniwala na ikaw ay Diyos ng himala, na sa iyo po ay walang imposible, na kahit na po ang mga may sakit malayo, kaya mo silang pagalingin. Kaya nga, Panginoon, sa oras na ito, yung mga tagapakinig ko na mayroong mga may sakit na nagnanais ng kagalingan, iunat po ninyo ang iyong mapagpalang kamay, abutin sila saan mang lugar sila naroon, at tunay na ipagkaloob po ninyo ang himala ng kagalingan. Yan man ay sakit sa ulo, sakit sa puso, trangkaso, yan man po ay sakit sa bituka, sakit sa baga, yan ay sakit sa buto, sakit sa dugo, sakit sa balat, sakit sa mata, sa tenga, lahat ng uri ng sakit, maging cancer man yan, coronavirus, sa pangalan ni Jesus, sa mahimalang gawa ni
Jesus, ako'y nananampalataya na ang kagalingan ay dadaloy, mapapawi, mawawala ang lahat ng sakit at karamdaman yan. Receive in Jesus' name, I declare ng miracle healing and deliverance sa lahat ng sakit at karamdaman na nasa katawang lupa ng aking mga tagapakinig o ng kanilang mga relatives sa mga tao na gusto nilang magkaroon ng kagalingan. At kung paano ka, Panginoon, nagpagaling doon sa anak ng opisyal na ito, Panginoon, na kahit na malayo, hindi mo nilapitan, ay gumaling siya. Nawa ay ang salita mo rin ay dumaloy ngayon, na gumaling ang mga may sakit na ngayon ay nakikiisa, na itinataas sa panalangin sa umagang ito. Lord, we thank you, we glorify your holy name, O Lord. At ako po'y nanalangin, O Diyos, sa ano pa mang himala na nais maranasan ng aking mga tagapakinig, himala man ito sa pangailangang pinansyal, Lord, buksan mo ang durungawan ng iyong kalangitan at padaluyin, Panginoon, ang masaganang biyaya at pagpapala upang tagpuin at tugunin ang lahat ng pangailangan ng aking mga tagapakinig sa pangalan ni Jesus. At ano pa mang mga himala na gustong maranasan ng aking mga tagapakinig, personal sa mga personal na problema nila, personal na pangailangan nila, hindi ko man ito alam pero ikaw nakakaalam. Ako'y nanalangin sa pangalan ni Jesus na dumaloy ang himala, na matugunan, ma-resolve ang mga problema na yan, at ang himala na gustong maranasan ng bawat isa ay matanggap nga nila. Sa pangalan ni Jesus, nagdideclare ako ng kasagutan sa lahat ng mga pangangailangan, prayer request ng lahat ng aking tagapakinig sa pangalan ni Jesus. At kasama ko rin, Panginoong, itinataas ang iba pang mga tao na wala pang pananalig sa iyo, na kung papaano, Panginoon, sinabi mo sa iyong salita na liban na makakita sila ng mga himala, ay doon lang sila maniniwala o manampalataya sa iyo. Lord, sino man mga taong ito, Panginoon, tulungan mo na makaranas sila ng himala, makita nila ang iyong himala, at matuto silang manampalataya sa iyo. Dahil kailanman ay hindi pwedeng maging kalugod-lugod ang sino mang tao unless na sila ay mayroong pananampalataya sa iyo. Kaya nga, Panginoon, salamat po sa umagang ito, sapagkat alam ko, Panginoon, mayroong kang ginawa at mayroong kang gagawin sa buhay ng lahat ng aking tagapakinig. At salamat po, tinugon mo na ang aming panalangin at pinagpala mo na kami, iniligtas mo na kami, iniligtas mo na ang sambahayan namin, at patuloy kayong magliligtas sa lahat ng nananalig sa iyo. Sa iyo lang po ang pinakamataas na karangalan at kapurihan ngayon at magpakailanman, sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Salamat po, mahal na tagapakinig. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa programang ito ng Bread of Life. At bukas pong muli, magsama-sama pong ulit tayo sa ganito rin pong oras. At sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, sumainyo ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang pagkalinga ng ating Panginoong Jesucristo, at ang patuloy na paggabay at pagsama ng Kanyang Banal na Espiritu ngayon at habang tayo ay nabubuhay. God bless you sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon.